Terence Crawford ayon sa bago niyang post, binugbog niya sana noon si Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya. Naunang sinabi kasi ni Oscar De La Hoya na kung maglaban daw ang prime Manny Pacquiao at si Terence Crawford, mananalo daw si Manny Pacquiao by knockout. Ngayon nagbigay ng pahayag si Terence Crawford mga boss. Sabi ni De La Hoya na tatalunin daw ako ni Manny Pacquiao dahil natalo siya rito. Tignan mo, binugbog ko sana kayo ni Manny Pacquiao at kahit sinong iniisip nyong tatalo sa akin. Sabi pa niya sa isang post, sinusubukan kong labanan si Manny Pacquiao noong 2015 pa, pero itinago nila sa akin para hindi ako agad sumikat ng sobra dahil gusto pa nilang patuloy siyang pagkakitaan dahil siya ang cash cow nila. Sabi pa niya sa isang post, itong mga gagong to, pagkaharap kanila ang bait-bait pero sa totoo lang naiinggit dahil nagagawa mo yung mga hindi nila nagawa noon. Samantalang ako, masaya ako kapag yung susunod na henerasyon ay may malalaking naabot. Pero maraming mga boksingero na nauna sa akin ang naiinggit at kumokontra sa mas batang mga boksingero. Sinabi pa ni Terence Crawford, nire-respeto ko si Manny, huwag niyong baluktutin. Pero na-knockout na siya ng higit sa isang beses. Kung alam mo ang boxing, alam mong kailangan niyang sumugal ng todo laban sa akin. At hindi ako yung taong pwedeng sugalan kung alam mo talaga ang pinapanood mo. Tanungin niyo na lang yung mga coach niya. Ayan mga boss, sinabi din kasi dati ni Coach Freddie Roach na mahirap kalaban itong si Terence Crawford. Ayan mga boss, ang pahayag ni Terence Crawford ngayon. Kaya daw niyang gulpin si Manny Pacquiao kung natuloy lang ang laban nila noong 2015. Pero tinago lang daw si Manny Pacquiao, baka magulpi at sumikat agad si Crawford. Cash cow daw si Manny Pacquiao noon kaya iniiwas pa para pagkakitaan. Ano ang masasabi niyo dyan mga boss? Kaya bang gulpin ni Terence Crawford ang prime Manny Pacquiao? Sa iba pang balita, nagbigay si Janibek Alimcanoli ng adverse analytical findings para sa isang performance-enhancing drug batay sa VADA test. Dahil dito, ang middleweight title unification kontra Erislan de Lara ay hindi na matutuloy. Ang adverse analytical findings kasi ang term na ginagamit ng VADA kapag nakakita sila ng substance sa sample ng boxer na bawal o lampas sa pinapayagang limit. Paliwanag naman ni Janibek mga boss, palagi akong sumusuporta sa malinis na sports. Nagulat ako nang nabasa ko ang balita. Kinuha ng VADA ang unang test at sinabi nilang malinis ang lahat. Wala akong binago sa mga bitamina ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pangalawang test kaya humiling ako ng retest. Ayan mga boss, nagulat daw si Janibek Alimcanoli bakit nag-fail ang test niya sa VADA. Ngayon may bago ng kalaban si Lara mga boss, itong si Johan Gonzalez. May kartadang 36 wins, 34 KOs, may 4 na talo. Ito na ang makikita natin sa undercard ni Pitbull Isaac Cruz versus Lamont Roach.